Alright, magandang araw sa inyong lahat dyan, no, mga taga Davao, mga Mindanaoans, taga Bisaya, taga Luzon, Pilipinas, buong mundo na may mga Pilipino. So sa video na ho na to ay gusto ko na ipakita ho sa inyo ang hitsura ng isa sa pinaka-iconic na mall ng Davao City. So just in case sa mga hindi taga Davao dyan, gusto nyo pumunta sa aming syudad at gusto nyo mamasyal, isa sa dapat nyong puntahan ay itong Gaisano Mall of Davao, no? Ilistahan ko talaga sa inyong itinerary yan, Gaisano Mall of Davao. Kasi ito siya ay naitayo siya in the 90s, no? So ibig sabihin matagal na ho ito, magti 30 years na rin. Tama ba? Ayun, no? So nasa mga 30 years old na ho ito, 3 dekada na ang gusali na ito. And sa mga taga Davao naman ngayon nanonood, no? So ano to, Davao City update featuring alfresco area of Gaisano Mall of Davao update, no? So ito yung parang i-update ko na lang din ho kayong lahat dyan sa mga taga Davao na ang isa sa pinakamagandang mall natin sa Davao City, kung saan meron siyang alfresco area, meron siyang park sa ibabaw, sa itaas ay under construction. Kumbaga dati kasi nung napasyal ako dito mga buwan nang nakalipas ay parang stagnant, no? Walang gawa, no? Walang, basta andyan lang nakabinbin, sira or nakatambay, no? Yung stagnant, no? Yung paggawa ng alfresco area na to dito sa may Gaisano Mall of Davao. So ngayon ang update ho natin dito ay nakatuwa dahil sa nakikita ho natin yung mabilisan, no? Yung progress nila dito. So it's all good in the hood kung makita natin. Tapos ganda ng hangin dito from the word alfresco area, no? So mga kababayan dyan na gusto nyong mabisita sa Davao City, sama nyo talaga to sa itinerary. Yan, ito nakalagay dito sa nasa ano to, 5th floor. Oh, tawag natin pinaka roof deck ng Davao City. Yan. I mean pinaka roof deck ng Gaisano Mall of Davao. So ang galing lang alfresco area. Sige, bali ano siya, pwede ka ditong mamasyal. Nice one. So pasyal, tatambay. And sa ibabaw na yan, may ano dyan diskohan. Ano yun? Basta kalimutan ko yung pangalan. Basta yung pang ano siya, pang disco talaga siya, no? Zion, basta limutan ko lang yung pangalan. Sa disco bar or disco house. And may mga coffee shop din dyan sa area na yan. Ito namang ating kinatatayuan is ano siya, parang ground level ng alfresco area. At sa ilalim natin meron ding gawa. Meron ding ano dyan, mga tambayan. Tapos may mga pailaw pa ito paggabi. So ako natutuwa dito, gawa ng isa to sa pinupuntahan ko, pinapasyalan ako, nagpapahangin, no, windboard and strike. Walang masyadong ginagawa. So pinupuntahan ko dito para ako yung nagpapahangin. And yun na nga, alin ba dito yung sinasabi ko sa inyo na good news? Kasi nga may makikita na tayo ditong swimming pool. Hindi fountain, may na, mayroon ng tubig. So di pa lang siya gumana ngayon. So ang galing, no? So yung railings yan for safety. So ginagawa din siya. So ito yung good news yan, no? May pa-fountain na siya. Nice one. So yung mga estudyante natin pagod sa eskwela while waiting, no, sa next subject. So tinatambayan tong lugar na to dito. Red Corner Burger Cafe. So yan yung update natin sa ating alfresco area. So ang ating mabibigay dito na status, ongoing ang construction doon sa second level ng alfresco area. Kasi ito na yung pinaka alfresco area as a whole, no? Sa itong inaapakan natin dyan sa ibabaw na yan ay 5th floor. Ito yung 4th floor. Tama, no? So 4th floor, tapos 5th floor, tapos meron pang second alfresco level, third ground floor ng alfresco area, second floor ng alfresco area, third floor ng alfresco area, kung saan dyan matatagpuan ang ayan na nga, mga coffee shop dati. Tapos dyan may diskuhan. Ngayon wala muna sila. I don't know kung babalik pa ba sila, no? Siyempre ilang buwan din sila o taon na yata nakalipas bago sila nakapag-resume. At ang galing lang, ang ganda kasi ito natapos sa yung natin dito, yung ating The Peak Park, no, parang plaza. The Peak ang tawag. So ang ganda lang kasi meron na siyang patubig. Patubig. Oo, no, so meron ng laman
Dati kasi yan, kinakalawang na yan, tapos kinukumpuni, no? Dry, tinatayo. Drain siya, drain. So ngayon may tubig na. Tapos ibig sabihin yan, pag gabi pala dito, merong siyang pa-fountain display, no? Dancing fountain. So siguro mamayang gabi or sunod na one of this day, no? Baka bukas ng gabi, balikan natin to dito at i-witness natin update sa Davao City sa may Gaisano Mall of Davao, Alfresco area, Gaisano Mall of Davao. Alfresco area, Gaisano Mall of Davao sa may Dapik. Updates. Galing. So since na natin, no, na ipakita ko na sa inyo ang update ng natin, isa sa paboritong tambayan, labas na tayo, no? At ipakita ko na sa inyo yung iba pang mga features na may kita sa lugar. Oh, nice one. Alfresco area, Gaisano Mall of Davao. Car park. Grabe, ganda, sarap ng hangin. Maganda ang view, presko pa yung hangin. Kasi Davao City, hindi polluted dito, no? Marami sasakyan pero minimize yung pollution. Pasok pa rin tayo sa standard, no? Pag uusapan ang sa usaping air quality index. So, hindi papahuli ang Davao City sa pinaka-livable city sa buong mundo dahil dyan sa rason na yan nga napapanatiling malinis ang hangin sa syudad ng Davao. Kasi nga yung namin dito, mga industrial plants ay hiwa-hiwalay, no? Hindi siya concentrated in one place, kaya yung pollution, yung mga emission ba tawag dyan, no? Talaga siya, may kita siya sa mga kalat-kalat na lugar na bahagi. Kaya yan, hindi masyadong dense ang pollution. Tapos may mga kakahoyan pa, di ba? Kita nyo to, kahit Gaisano Mall, kahit mall, shopping mall, meron talagang punong kahoy. May greeneries talaga sila. So isa rin yan sa nakatulong para makapagpanatili ng linis ng hangin. Ganda, no? Alfresco area. So Davao City Alfresco area or Davao City update featuring Gaisano Mall of Davao, Alfresco area or Dapik. And isama na natin ang loob, no? Nang makita nyo rito ano hitsura. 5th floor. Paboritong tambayan rin to ng mga tao. At ngayon, eto, talagang tinaasan na yung railings. Talagang sinagad na. Paano pa tatalon ang mga magsusuicide? Kasi ang dami kasi mga nangyaring nagsusuicide, tumatalon dito. So hindi lang pala Alfresco area yung ating na-update, pati maging dito na rin sa Gaisano Mall sa may 5th floor kung saan maraming mga tumatalon na mga nagpapakamatay, nagsusuicide. Dati kasi ito lang, yan, kita nyo yan. Yan lang yung railings, no, na nagpo-protection para hindi tatalon ng tao. So marami pa rin tumalon. Dati hanggang dito lang dati, dyan. Tapos ginanyan, tinaasan. Tapos ngayon talaga nilahat na, di ba? So yun lang yun. Magkano ba ang isang pligo dito? 3,000 pesos yata per pligo. So siguro umabot lang to ng mga, siguro hindi naman siguro 100,000, no? Pero sa 100,000 na halaga, makapag-save na sila ng buhay ng mga tao na yun na nga, depressed, maraming problema na gustong kitilin ang buhay sa pamamagitan ng pagtalon. So syempre hindi maganda yun kasi nakasira din sa nakasira sa imahe ng Gaisano Mall, and at the same time pwede rin siyang makasagasa sa ibaba, no? So yung baka mayroon siyang matalunan, no? Mayroon siyang madamay na iba. So yun lang. Maraming thank you Gaisano Mall for making hindi so maraming salamat sa pagsisikap, no, na hindi na maulit yung ganong instances, at maraming salamat din sa
gawa, no, pag-renovate ng inyong alfresco area sa Dapik, no, mas lalo yung pinaganda para mas lalong maganda ang magiging experience naming mga mall goers. So that would be all. Thank you for watching.